Ano ang unang bagay na hinintay mo kapag umaga? Bago mo pa man buksan ang mga mata mo, bago mo pa hawakan ang telepono mo o uminom ng kape, may isang sandali kung saan ang puso mo ay humihinga ng pag-asa para sa bagong araw. Ngunit paano kung ang mga hinintay natin, mga bagay na akala natin ay nagdudulot ng kaginhawaan, ay siya palang unti-unting nagdudulot ng distansya sa mga hinintay natin? Hayaan mo akong magtanong, ano ang tunay na dinadala ng mga bagay na hinintay mo araw-araw? Ang damit na suot mo, ang mga salita na binibigkas mo, ang mga gawin na akala mo'y walang halaga? Paano kung ang mga ito, nang hindi mo namamalayan, ay nagdudulot ng hindi inaasahang bigat sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, sa iyong kaluluwa? At kung sabihin ko sa iyo na ang mga bagay na hinintay natin araw-araw, tulad ng isang damit na pinipili natin mula sa aparador, ay maaaring magdala ng isang espiritual na laban na hindi natin napapansin. Hindi ito tungkol sa tela o sa estilo, kundi tungkol sa mga nakatagong layunin, mga impluwensyang hindi natin nakikita, at mga desisyong hinintay natin na maaaring magbago ng takbo ng ating buhay at ng ating pamilya. Ngayon, ilalantad natin ang isang katotohanang madalas itinatago, isang lihim na matatagpuan sa banal na kasulatan na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga hinintay mo araw-araw. Sa araw na ito, dadalhin kita sa isang paglalakbay kung saan ang mga simpleng bagay tulad ng damit ay nagiging salamin ng ating puso. Sa Biblia, ang damit ay hindi lamang takip ng katawan, ito ay sagisag ng ating pagkakakilanlan, ng ating pananampalataya at ng mga espiritual na laban na hinintay natin. Ngunit sa mundo natin ngayon, sa gitna ng mabilis na buhay at mga bagay na hinintay natin dahil kailangan, paano natin malalaman kung ang mga hinintay natin ay tunay na nagpapalakas sa atin o unti-unting nagdudulot ng lamat sa ating mga relasyon, lalo na sa ating pamilya? Isipin mo ito. Kapag pinili mo ang damit na susuotin mo, iniisip mo ba kung ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo? Hindi lang sa labas, kundi sa loob, sa iyong kaluluwa, sa iyong tahanan, sa mga mata ng Diyos. Maaring sabihin mo, ito'y damit lamang, hindi naman mahalaga. Ngunit paano kung ang mga hinintay natin, kahit ang mga simpleng damit, ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan? Paano kung ang mga ito ay nagdudulot ng mga impluensyang hindi natin napapansin? Mga impluensyang maaaring magdala ng hindi pagkakasundo, pagkakalayo, o kahit na espiritual na laban sa ating pamilya. Sa mga susunod na minuto, maghahayag tayo ng isang mensahe na maaaring nagmula mismo sa banal na espiritu. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa damit, kundi tungkol sa kung paano natin pinipili ang mga bagay na nagiging bahagi ng ating buhay at kung paano natin mapoprotektahan ang ating pamilya mula sa mga bagay na maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinsala. Ang bawat salita na maririnig mo ay isang paanyaya na tingnan ang iyong buhay sa bagong liwanag na may bagong pag-asa at pananampalataya. Bago tayo magsimula, gusto kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang panalangin para sa iyong pamilya o isang bagay na hinintay mo sa Diyos para sa iyong tahanan. Ang bawat salitang isusulat mo ay isang binhi ng pananampalataya, isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa komunidad natin dito. At kung pakikalabasan mo, ilike mo rin ang video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong upang maikalat ang salita ng Diyos sa mga hinintay ang mensahe ng pag-asa, lalo na sa mga walang madaling access sa simbahan. Kapag nag-subscribe ka sa channel na ito, nagiging bahagi ka ng isang espiritual na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga hinintay ng pag-asa at pananampalataya ay natatanggap ng mga nangangailangan. Ang channel na ito ay hindi lamang tungkol sa mga video,
Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng mga kaluluwa, pagbibigay liwanag sa mga nasa dilim, at pagtulong sa mga hinintay ang Diyos na magsalita sa kanilang buhay. At bago tayo magpatuloy, nais kong sabihin na ang mga hinintay mo sa dulo ng video na ito ay maaaring maging susi sa isang espiritual na biyaya na hinintay ng iyong puso. Kaya't samahan mo ako, buksan ang iyong puso at hayaang gabayan ka ng banal na espiritu. Magsisimula na ang ating pag-aaral. Ngayon habang nakaupo ka riyan, isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung kailan ang isang simpleng desisyon ay nagdulot ng hindi inaasahang pagbabago. Marahil ay isang pagpili ng mga salita sa isang pag-uusap o isang bagay na hinintay mo dahil akala mo'y tama. Sa ating paglalakbay ngayon, titingnan natin ang isang kwento sa Biblia na nagpapakita kung paano ang mga hinintay natin, kahit ang mga simpleng bagay tulad ng damit, ay maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan at maging isang laban para sa ating pananampalataya. Buksan natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 37, kung saan makikita natin ang kwento ni Jose at ang kanyang makulay na balabal. Ang balabal na ito ay hindi lamang damit. Ito ay isang sagisag ng pag-ibig ng kanyang ama, ng kanyang pagkakakilanlan at sa mga mata ng kanyang mga kapatid ng paboritismo. Ngunit ang balabal na iyon na hinintay ni Jose ay naging simula ng isang kwento ng pagsubok, pagtataksil at sa huli pagtubos. Ano ang aral dito? Ang mga hinintay natin ay hindi lamang mga bagay. Sila ay nagdadala ng mga kwento, ng mga layunin at kung minsan ng mga laban na hindi natin inaasahan. Isipin mo si Jose, isang binata na may mga pangarap, na suot ang kanyang makulay na balabal. Sa bawat hakbang niya, ang balabal ay nagpapakita ng kanyang espesyal na lugar sa puso ng kanyang ama. Ngunit ang parehong balabal na iyon ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga kapatid. Ang damit na iyon na dapat sana'y nagdudulot ng kagalakan ay naging dahilan ng pagkakalayo sa kanyang pamilya. Hindi ba't minsan sa ating buhay, ang mga hinintay natin, mga bagay na akala natin ay magpapasaya o magpapabuti sa atin, ay nagdudulot ng hindi inaasahang sakit o hindi pagkakasundo. Halimbawa, isipin ang isang ina na hinintay ang isang bagong damit para sa isang espesyal na okasyon. Umaasang ito ay magpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Ngunit sa kanyang pagpili, hindi niya napansin na ang damit ay nagpapakita ng isang mensahe na labag sa kanyang pananampalataya o marahil ay nagdulot ito ng inggit o hindi pagkakasundo sa kanyang tahanan. Ang damit na dapat sana'y isang simpleng bagay ay naging sagisag ng isang mas malalim na laban, isang laban sa pagitan ng kung ano ang hinintay natin sa mundo at kung ano ang hinintay natin sa Diyos. Sa kwento ni Jose, ang kanyang balabal ay hinintay niya ng may pagmamalaki, ngunit ito rin ang naging unang hakbang patungo sa kanyang pagsubok. Ngunit narito ang magandang balita. Kahit na ang balabal ay kinuha mula kay Jose, ang plano ng Diyos para sa kanya ay hindi kailanman nawala. Ang Diyos ay gumamit ng mga pagsubok na iyon upang hubugin si Jose, upang dalhin siya sa isang lugar kung saan ang kanyang pananampalataya ay magliligtas hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa isang buong bayan. Ang aral, ang mga hinintay natin, kahit na sila'y magdulot ng pagsubok, ay maaaring maging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa ating buhay. Paano natin ito isasabuhay? Kapag hinintay mo ang mga bagay na magiging bahagi ng iyong araw, tulad ng damit na susuotin mo, maglaan ng isang sandali upang magtanong, ano ang sinasabi ng aking mga hinintay tungkol sa aking puso? Ang mga ito ba ay nagpapakita ng aking pananampalataya, ng aking pag-ibig sa Diyos, ng aking pagnanais na magdala ng kapayapaan sa aking pamilya?
Subukang basahin ang Salmo 129:23 kung saan sinabi ni David, "Siyasatin mo ako, Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga iniisip." Hilingin sa Diyos na gabayan ka sa iyong mga hinintay upang ang mga ito ay maging kasangkapan ng kanyang kapayapaan, hindi ng hindi pagkakasundo. Isang praktikal na payo, bago ka magpasya kung ano ang susuotin o kung ano ang gagamitin sa araw na ito, maglaan ng isang maikling panalangin. Sabihin, "Panginoon, tulungan mo akong pumili ng mga bagay na magpapakita ng iyong pag-ibig at magdadala ng kapayapaan sa aking tahanan." At kapag naramdaman mo ang tukso na hinintay ang isang bagay dahil ito'y uso o dahil gusto mong mapansin, maglaan ng isang sandali upang magmuni-muni. Ito ba ay magpapalakas sa aking pananampalataya o magdudulot ito ng hindi kinakailangang laban sa aking buhay? Ang damit ni Jose ay isang paalala na ang mga hinintay natin ay may kapangyarihan. Maaari silang maging sagisag ng pag-ibig tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, o maaari silang maging simula ng isang laban na hindi natin hinintay. Ngunit kahit na magkamali tayo sa ating mga hinintay, ang Diyos ay may kakayahang gamitin ang mga ito para sa ating kabutihan. Siya ang Diyos na nagpapabago ng mga pagsubok sa mga pagkakataon, ng mga pagkakamali sa mga pagpapala. Ngayon, habang iniisip mo ang kwento ni Jose, maglaan ng isang sandali upang magtanong, paano kaya kung ang mga hinintay ko araw-araw ay nagdadala ng isang mas malalim na layunin na hindi ko pa napapansin? Ano kaya ang susunod na ibubunyag ng Diyos tungkol sa aking mga hinintay? Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-iwan ka ng isang maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo kamakailan, marahil isang damit, isang desisyon o isang gawi. At kung paano mo naramdaman ang gabay ng Diyos dito. Ang iyong mga salita ay isang patotoo na maaring magbigay inspirasyon sa iba, isang ilaw sa isang komunidad na sama-samang naglalakbay patungo sa pananampalataya. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isa pang kwento mula sa Biblia kung saan ang isang simpleng hinintay ay naging isang makapangyarihang sagisag ng pag-asa. Handa ka na bang marinig kung paano ang Diyos ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng mga bagay na hinintay natin araw-araw? Ngayon, habang patuloy tayong naglalakbay sa espiritual na pag-aaral na ito, isipin ang isang sandali sa iyong buhay kung kailan ang isang bagay na hinintay mo ay nagdulot ng pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Marahil ay isang simpleng damit na nagbigay sa iyo ng kumpiyansa o isang bagay na naramdaman mong may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaasahan. Sa ating pag-aaral ngayon, titingnan natin ang isang makapangyarihang talata mula sa Bagong Tipan na magpapakita kung paano ang mga hinintay natin, lalo na ang mga bagay na nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan, ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos para sa pagpapala o isang paalala ng ating tungkulin sa Kanyang kaharian. Buksan natin ang Efeso 6:11 kung saan sinabi ni Apostol Pablo, "Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang makalaban kayo sa mga pakana ng dyablo." Ang talatang ito ay hindi tungkol sa pisikal na damit, kundi tungkol sa isang espiritual na kasuotan na hinintay natin bilang mga mananampalataya. Ang baluti ng Diyos, ang katotohanan, katarungan, kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan at ang salita ng Diyos ay isang paalala na ang mga hinintay natin araw-araw ay hindi lamang para sa panlabas na anyo, kundi para sa isang mas malalim na layunin, ang protektahan ng ating puso, ang ating pamilya at ang ating pananampalataya mula sa mga laban na hindi natin nakikita. Isipin mo ito. Kapag umalis ka ng bahay sa umaga, maingat mong pinipili ang damit na susuotin mo. Maaaring isang formal na damit para sa trabaho o isang komportabling kasuotan para sa isang araw
kasama ang pamilya. Ngunit gaano kadalas natin inihahanda ang ating sarili sa espiritual na paraan? Ang baluti ng Diyos ay isang paanyaya na isuot ang mga katangiang magpapalakas sa atin, hindi lamang sa harap ng mundo, kundi sa harap ng mga hamon na maaring magdulot ng lamat sa ating tahanan. Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang mga hinintay natin ay may kapangyarihan, ngunit ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpili ng mga bagay na nagpapakita ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, isipin ng isang ama na abala sa kanyang trabaho na hinintay ang isang mamahaling suite para sa isang mahalagang pagpupulong. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang kanyang pagpili ay nagdudulot ng hindi sinasadyang distansya sa kanyang pamilya. Marahil dahil masyado siyang nakatuon sa kanyang imahe kaysa sa oras na ibinabahagi niya sa kanyang mga anak. Ngayon, isipin kung ang ama na ito bago magsuot ng kanyang suit ay naglaan ng isang sandali upang isuot ang baluti ng Diyos, upang manalangin para sa kapayapaan sa kanyang tahanan, upang magpasalamat sa kanyang pamilya at upang hilingin ang gabay ng Diyos sa kanyang mga desisyon. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring magbago ng takbo ng kanyang araw at ng buhay ng kanyang pamilya. Ang Efesos 6:11 ay isang paalala na ang mga hinintay natin ay hindi lamang tungkol sa ating sarili. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga hinintay natin, ang ating pamilya, ang ating pananampalataya at ang ating tungkulin sa plano ng Diyos. Kapag hinintay natin ang baluti ng Diyos, hinintay natin ang isang espiritual na kasuotan na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may kumpiyansa at kapayapaan. At ang magandang balita, ang baluting ito ay hindi kailanman nauubos, hindi kailanman napapagod at laging magagamit natin kahit na anong araw ito. Paano natin ito isasabuhay? Subukang gawin ito bilang isang araw-araw na gawi. Bago ka magbihis sa umaga, maglaan ng isang sandali upang isuot ang baluti ng Diyos. Magdasal ng isang maikling panalangin tulad nito: Panginoon, bihisan mo ako ng iyong katotohanan, katarungan at kapayapaan. Protektahan mo ang aking pamilya mula sa anumang laban na maaaring dumating ngayon. Pagkatapos, basahin ang isang maikling talata mula sa Salmo 91 na nagsasabi, Siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang Diyos ko na aking pinagkakatiwalaan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magpapalakas sa iyong espiritual na paghahanda tulad ng paghahanda mo sa iyong pisikal na anyo. Isang praktikal na payo: kapag nahihirapan kang pumili ng mga bagay na magpapakita ng iyong pananampalataya, maglaan ng isang sandali upang magmuni-muni sa iyong layunin. Tanungin ang iyong sarili, ang hinintay ko ba ay magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa sa aking tahanan o magdudulot ito ng hindi kinakailangang laban? Kung ang sagot ay hindi sigurado, hilingin ang gabay ng Diyos. At kapag naramdaman mo ang tukso na hinintay ang isang bagay dahil ito'y magpapabuti sa iyong imahe sa harap ng iba, tandaan ang sinabi sa Efeso 6:2, ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan. Pumili ng mga bagay na nagpapakita ng iyong tunay na pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Ang baluti ng Diyos ay isang paanyaya na tingnan ng mga hinintay natin sa bagong liwanag. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng iyong aparador, kundi tungkol sa pagpapalit ng iyong puso. Kapag hinintay natin ang mga bagay na nagpapakita ng Diyos, nagiging kasangkapan tayo ng kanyang pag-ibig at kapayapaan sa ating pamilya. At sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan, ang Diyos ang nagbibihis sa iyo ng kanyang lakas, ng kanyang biyaya at ng kanyang proteksyon. Kung nahipo ng mensaheng ito ang iyong puso, isipin mo kung ilang kaluluwa pa ang maaari nating maabot.
Maging miyembro ng channel na ito at maging bahagi ng isang tahimik na kadena ng pag-asa. Ang bawat bagong miyembro ay tumutulong upang maikalat ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan, at ang iyong suporta ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking misyon ng pag-ibig at pagpapagaling. Ngayon, habang iniisip mo ang baluti ng Diyos, maglaan ng isang sandali upang magtanong, paano kaya kung ang mga hinintay ko araw-araw ay maaaring maging sagisag ng isang mas malaking layunin sa kaharian ng Diyos? Ano kaya ang susunod na ibubunyag ng Diyos tungkol sa kung paano natin pinipili ang mga bagay na nagiging bahagi ng ating buhay? Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-iwan ka ng isang maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang panalangin o isang bagay na hinintay mo kamakailan na naramdaman mong nagdala ng kapayapaan o lakas sa iyong buhay. Ang iyong mga salita ay isang ilaw na maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa ating komunidad ng pananampalataya. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isa pang kwento mula sa Biblia kung saan ang isang hinintay ay naging isang makapangyarihang paalala ng pangako ng Diyos. Handa ka na bang marinig kung paano ang Diyos ay gumagamit ng mga simpleng bagay upang magdala ng pag-asa sa ating mga tahanan? Habang patuloy tayong naglalakbay sa espiritual na landas na ito, maglaan natin ng isang sandali upang pag-isipan ang mga bagay na hinintay natin sa ating buhay. Marahil ay isang damit na nagbigay sa iyo ng pakiramdam ng kaginhawaan o isang simpleng desisyon na naramdaman mong may mas malalim na layunin. Sa ating pag-aaral ngayon, titingnan natin ang isang parabola mula sa Bagong Tipan na magpapakita kung paano ang mga hinintay natin, kahit ang mga bagay na itinuturing nating ordinaryo, ay maaaring maging sagisag ng ating kahandaan para sa mga plano ng Diyos, at kung paano ang mga hinintay natin ay maaaring magdala ng pagpapala o maging isang babala para sa ating pamilya. Buksan natin ang Mateo 22:1-14, ang parabola ng piging sa kasalan. Sa kwentong ito, inihanda ng isang hari ang isang malaking handaan para sa kasalan ng kanyang anak. Ngunit marami sa mga inanyayahan ang tumanggi na dumalo. Sa kanyang kabutihan, inanyayahan ng hari ang lahat, mula sa mga lansangan hanggang sa mga hindi inaasahan, upang punuin ang hapag ng kanyang pagdiriwang. Ngunit may isang bisita na dumating nang hindi nakasuot ng nararapat na damit para sa kasalan. Nang tanungin siya ng hari, walang sagot ang bisita at siya ay pinalayas mula sa piging. Ano ang aral dito? Ang damit sa parabola ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay sagisag ng kahandaan ng puso, ng ating pagtanggap sa paanyaya ng Diyos, at ng ating tungkulin na ipalaganap ang kanyang pag-ibig sa ating pamilya at komunidad. Isipin mo ito, sa bawat araw ng ating buhay, inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging, ang piging ng kanyang biyaya, ng kanyang kapatawaran, ng kanyang plano para sa atin. Ngunit gaano kadalas natin tinatanggap ang paanyayang ito ng may tamang puso? Ang damit sa parabola ay isang paalala na ang mga hinintay natin, ang mga desisyon natin, ang mga bagay na nagiging bahagi ng ating araw-araw na buhay ay nagpapakita ng ating kahandaan na tumugon sa tawag ng Diyos. At kapag hinintay natin ang mga bagay na hindi naaayon sa kanyang layunin, maaaring makaligtaan natin ang mga pagpapalang inihanda niya, hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga hinintay natin, tulad ng ating pamilya. Halimbawa, isipin ang isang binata na hinintay ang isang nakaistilong damit para sa isang mahalagang kaganapan. Umaasang ito ay magbibigay sa kanya ng atensyon at pagkilala. Sa kanyang pagtuon sa panlabas na anyo, hindi niya napansin na ang kanyang mga hinintay ay nagdudulot ng hindi sinasadyang distansya sa kanyang pamilya.
Marahil dahil masyado siyang abala sa kanyang sarili kaysa sa pagbibigay ng oras at pagmamahal sa kanyang mga magulang o kapatid. Ngayon, isipin kung ang binatang ito ay naglaan ng oras upang isuot ang damit ng kababaang loob, ng pag-ibig at ng pasasalamat bago umalis ng bahay. Ang simpleng pagbabago sa kanyang puso ay maaaring nagdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanyang tahanan sa halip na hindi sinasadyang lamat. Ang parabola ng piging sa kasalan ay isang paalala na ang mga hinintay natin ay may mas malalim na kahulugan. Ang damit na hinintay natin araw-araw ay hindi lamang tungkol sa tela o estilo. Ito ay tungkol sa kung paano natin inihahanda ang ating puso para sa mga paanyaya ng Diyos. Kapag hinintay natin ang mga bagay na nagpapakita ng kanyang pag-ibig, nagiging kasangkapan tayo ng kanyang kapayapaan sa ating pamilya. Ngunit kapag hinintay natin ang mga bagay na naglalayo sa atin mula sa kanyang layunin, maaaring makaligtaan natin ang pagkakataong maging bahagi ng kanyang banal na plano. Paano natin ito isasabuhay? Subukang gawin ito bilang isang araw-araw na ritual. Bago ka pumili ng anumang bagay na magiging bahagi ng iyong araw, maging ito ay damit, salita o kilos, maglaan ng isang sandali upang magdasal. Panginoon, tulungan mo akong pumili ng mga bagay na magpapakita ng iyong paanyaya ng pag-ibig at biyaya. Pagkatapos, basahin ang Salmo 51:10 na nagsasabi, "Likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at gawin mo akong bago sa loob ng isang matatag na espiritu." Ang mga hakbang na ito ay maghahanda sa iyo na tanggapin ang paanyaya ng Diyos ng may kahandaan at kagalakan. Isang praktikal na payo kapag nahihirapan kang pumili ng mga bagay na magpapalakas sa iyong pananampalataya, tanungin ang iyong sarili. Ang hinintay ko ba ay magdadala ng kagalakan at pagkakaisa sa aking tahanan o magdudulot ito ng hindi kinakailangang distansya? Kung ang sagot ay hindi malinaw, maglaan ng isang sandali upang hilingin ang gabay ng Diyos. At kapag naramdaman mo ang tukso na hinintay ang isang bagay dahil ito'y magpapabuti sa iyong imahe sa harap ng iba, tandaan ang sinabi sa Mateo 22:14, "Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang." Pumili ng mga bagay na nagpapakita ng iyong tunay na pagkakakilanlan bilang hinirang ng Diyos. Ang parabola ay isang paanyaya na tingnan ang mga hinintay natin bilang bahagi ng mas malaking piging ng Diyos. Kapag hinintay natin ang mga bagay na nagpapakita ng kanyang pag-ibig, nagiging bisita tayo sa kanyang hapag, nagdadala ng kagalakan hindi lamang sa ating sarili kundi sa mga hinintay natin. At sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan, ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo sa kanyang piging at ang damit ng iyong puso ang magpapakita kung handa ka bang tanggapin ang kanyang tawag. Ngayon, habang iniisip mo ang parabola na ito, maglaan ng isang sandali upang magtanong, paano kaya kung ang mga hinintay ko araw-araw ay isang paghahanda para sa isang mas malaking paanyaya mula sa Diyos? Ano kaya ang susunod na ibubunyag ng Diyos tungkol sa kung paano natin inihahanda ang ating puso para sa kanyang mga plano? Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-iwan ka ng isang maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang panalangin o isang bagay na hinintay mo kamakailan na naramdaman mong naghanda sa iyo para sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang iyong mga salita ay isang patotoo na maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa ating komunidad ng pananampalataya. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang pagtatapos na magbibigay liwanag kung paano ang mga hinintay natin ay maaaring maging susi sa pagpapala ng ating pamilya at sa pagtupad ng plano ng Diyos. Handa ka na bang marinig ang pangwakas na mensahe ng pag-asa na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga hinintay mo? Kung narito ka pa,
Hanggang sa puntong ito ng ating paglalakbay, nais kong huminto sandali at purihin ka. Ang pagpili mong manatili, makinig at buksan ang iyong puso sa mga salita ng Diyos ay isang bihirang at mahalagang hakbang sa iyong espiritual na landas. Sa bawat sandali na ginugol mo rito, ipinakita mo na hinintay mo ang isang bagay na mas malalim. Hindi lamang mga sagot, kundi isang tunay na koneksyon sa Diyos na maaaring magbago ng iyong buhay at ng iyong pamilya. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga damit o mga bagay na hinintay natin araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano gawing kasangkapan ng Diyos ang mga simpleng hinintay natin para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa kapayapaan ng ating tahanan, at para sa pagpapalaganap ng Kanyang pag-ibig. Sa buong pag-aaral natin, nakita natin kung paano ang mga hinintay natin, mula sa makulay na balabal ni Jose sa baluti ng Diyos hanggang sa damit ng kasalan sa parabola, ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan. Ang mga ito ay hindi lamang mga bagay, sila ay mga sagisag ng ating pananampalataya, ng ating kahandaan at ng ating tungkulin na protektahan ang mga hinintay natin. Ngunit higit sa lahat, ang mga hinintay natin ay isang paalala na ang Diyos ay laging nagtatrabaho sa ating buhay kahit na sa mga bagay na itinuturing nating maliit. At ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nais kong iwan ka ng isang mensahe ng pag-asa. Ang mga hinintay mo ngayon, kapag inialay mo sa Diyos, ay maaaring maging susi sa isang bagong kabanata ng pagpapala para sa iyong pamilya. Isipin mo ito, sa bawat araw hinintay mo ang mga bagay na nagiging bahagi ng iyong buhay, mga damit, mga salita, mga kilos. Ngunit paano kung mula ngayon, ang bawat hinintay mo ay isang pagkakataon na magbigay pugay sa Diyos? Paano kung ang damit na pipiliin mo bukas ay hindi lamang tungkol sa itsura, kundi tungkol sa pagpapakita ng kababaang loob, pag-ibig at pananampalataya? Paano kung ang bawat desisyon mo ay isang panalangin, isang hakbang patungo sa pagpapalakas ng iyong tahanan? Ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na gawing banal ang mga ordinaryong sandali ng iyong buhay, at ang unang hakbang ay ang pagpili ng mga bagay na nagpapakita ng Kanyang liwanag. Kaya't ngayon, nais kong anyayahan kang gumawa ng isang simpleng ngunit makapangyarihang kilos ng pananampalataya. Sa mga komento sa ibaba, isulat ang isang pahayag ng iyong paninindigan. Maaaring ito ay tinatanggap ko ang paanyaya ng Diyos na gawing banal ang aking mga hinintay, o handa na akong pumili ng mga bagay na magdadala ng kapayapaan sa aking pamilya. Ang bawat salita na isusulat mo ay isang binhi ng pananampalataya, isang patutuo na maaaring magbigay inspirasyon sa iba na sumunod sa parehong landas. Ang iyong boses ay mahalaga, at ang iyong mga salita ay maaaring maging ilaw sa isang kaluluwang naghihintay ng pag-asa. Higit pa rito, nais kong hikayatin kang ibahagi ang video na ito bilang isang gawa ng ebanghelisasyon. Isipin mo ang isang tao sa iyong buhay, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o kahit isang estranghero na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito. Ang isang binhing itatanim mo ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito ay maaaring maging punong kahoy ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Sa panahon ni Jesus, ang mga alagad ay naglakbay sa malalayong lugar upang ipalaganap ang mabuting balita. Ngayon, sa isang simpleng pag-click, maaari mong dalhin ang salita ng Diyos sa mga puso ng mga hinintay ito. Ang kilos na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng isang video. Ito ay tungkol sa pagiging kasangkapan ng Diyos sa Kanyang misyon ng pag-ibig. Kung ikaw ay nakasubscribe na sa channel na ito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ikaw ay bahagi ng isang buhay na komunidad ng pananampalataya, isang pamilya
na sama-samang naglalakbay patungo sa Diyos. Ang iyong presensya rito ay isang patotoo ng iyong pangako sa espiritual na paglago, at ang iyong suporta ay tumutulong upang mapanatiling buhay ang misyon ng channel na ito. Ngunit kung hindi ka pa nakasubscribe, nais kong anyayahan kang gawin ito ngayon. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi mo lamang sinisigurado na makakatanggap ka ng mga susunod na mensahe ng pag-asa, kundi nagiging bahagi ka rin ng isang mas malaking plano ng Diyos. Ang bawat video sa channel na ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pananampalataya, at ang pagsubaybay sa mga ito ay magpapanatiling buhay ng iyong espiritual na apoy. Huwag palampasin ang mga pagkakataong inihanda ng Diyos para sa iyo. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, nais kong iwan ka ng isang pangako mula sa Diyos. Sa Isaiah 61:10, sinabi, "Ako ay lubos na magagalak sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat Kanyang isinuot sa akin ang mga kasuutan ng kaligtasan. Kanyang binalot ako ng balabal ng katarungan." Ang Diyos ang nagbibihis sa iyo ng Kanyang biyaya, ng Kanyang lakas at ng Kanyang pag-ibig. At sa bawat hinintay mo, mula sa mga damit na susuotin mo hanggang sa mga desisyong gagawin mo, may pagkakataon kang ipakita ang Kanyang liwanag sa iyong pamilya at sa mundo. Kaya't simulan mo ang araw na ito ng may bagong layunin. Kapag hinintay mo ang mga bagay na magiging bahagi ng iyong buhay, gawin itong isang panalangin. Sabihin, "Panginoon, gabayan mo ako sa aking mga hinintay upang ang mga ito ay maging sagisag ng iyong pag-ibig." Basahin ang Salmo 23, "At tandaan na ang Diyos ang iyong pastol, na laging gumagabay sa iyo patungo sa mga hinintay ng kapayapaan at pagpapala." At kapag nahihirapan kang pumili ng mga bagay na magpapakita ng pananampalataya, maglaan ng isang sandali upang magmuni-muni. Ang hinintay ko ba ay magdadala ng kagalakan sa aking tahanan, o magdudulot ito ng hindi kinakailangang laban? Ang Diyos ay laging naroon, handang gabayan ka sa bawat hakbang. Ang channel na ito ay isang kanlungan para sa mga kaluluwang naghihintay ng pag-asa, at ang iyong presensya rito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. Ang mga susunod na video ay magpapatuloy sa pagbibigay liwanag sa mga simpleng bagay ng buhay na gagawing mga kasangkapan ng Kanyang biyaya. Kaya't manatili kang konektado, manatiling bukas ang iyong puso, at tandaan na ang bawat hakbang na gagawin mo kasama ang Diyos ay isang hakbang patungo sa isang buhay na puno ng layunin at pagpapala. Ngayon, bago tayo magpaalam, nais kong ulitin ang aking paanyaya. Mag-iwan ng isang komento na nagsasabi, "Tinatanggap ko ang salitang ito," o anumang pahayag ng pananampalataya na nararamdaman mo sa iyong puso. Ibahagi ang video na ito sa isang taong hinintay ang mensahe ng Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin ito ngayon upang patuloy kang makatanggap ng mga salita ng pag-asa na magpapalakas sa iyong pananampalataya at sa iyong pamilya. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay laging kasama mo, nagbibihis sa iyo ng Kanyang pag-ibig at gabay sa bawat hinintay mo. Magpatuloy kang maglakad sa Kanyang liwanag, at naway ang iyong tahanan ay mapuno ng Kanyang kapayapaan